Nung pumunta po yung impormante sa inyo, siyempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, "Oh, si ganito, si ganyan, nakita ko," na walang sapat na ebidensya. Nabanggit niyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na, artista na si Maricel Soriano at then Senador, Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa ano, no, iniingatan niya yung yung identity. Pero doon sa mga meron siyang mga nakilala at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandun. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file, na i-file ninyo sa PIDEA ang mukha ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos? Opo, nandun po. Nandoon. Nandun. Natatandaan niyo po ba kung mga ilang pictures yun? Lima? Mga 5 picture. Limang pictures. So, doon po sa iba't mga ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon So doon when you sa say, confidential information. ayon sa confidential at saka litrato, doon po ba sa litrato, kung babalikan natin, nakikita na may mga sumisinghot Mga ng, 5, more or less 5 yun. so doon po sa litrato, kasi dito, based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron silang sinisinghot na white powdery substance? Opo. Wow. Opo. Wow. So, grabe. So, ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa PIDEA pa kaya yun? Opo. Kasi supposedly, Doon ko nandoon pa po yung mga iniwan pictures. yun kasi nung ito kaso po na ito, no, itinrato ko, ano lang naman para siyang ordinaryo, no. Marami na rin kami nahahawakan na malalaking kaso, no. Pag hindi natutuloy, diyan lang. Andiyan yung nakapile yan diyan sa no, sa investigation division. So, gano'n naman po kami. Kahit yung mga case holders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na namin tinatrabaho, no, andun lang siya. Hindi naman kumbaga sa andun lang yun. Kaya ako talagang tiwala ako na andun. Kaya nagulat talaga ako nung mapunta sa inyo Okay. Mapunta sa inyo. Yun yung isa ron sa sabi ko parang may mali talaga, hindi po pwede. Kaya nga ang sumulat ako, parang may managot. May managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified information na ito. Kasi siyempre, yun may mga ongoing targets kasi. At saka makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Yes, naintindihan ko po kayo. Pero siguro dahil sa sobrang galit na rin siguro ng mga taga-PIDEA mismo sa loob dahil sa malupit na nararanasan nila ngayon sa panahon ni gobyerno ni Marcos Jr. Kaya yun din po siguro yung nag-trigger sa kanila na ilabas itong
report na ito na supposedly confidential para malaman ng taong bayan na ang namumuno ngayon na si Marcos Jr. ay talagang supposedly ay aarestuhin na dapat, dadamputin na dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburo na ito, yun po ang term ko, paumanin, dito sa naganap na sesyon na inireport sa inyo ng confidential informante.